Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong Setyembre. Panukalang bawasan ng 2025 budget ng Office of the Vice President. Inirekomendang ilipat sa ibang ahensya ng gobyerno. Biyahe ng LRT2 nilimitahan dahil sa problema sa power supply. Sa MBC TV correspondents, nasa higit 10 estudyante sinaniban umano sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sa MBC TV Sports, Filipino Paralympians may courtesy call sa Malacanang. At sa Showbiz Spotted, presyong kababayan, hirit ng fans matapos malaman kung magkano ang ticket para sa first ever concert sa Pilipinas ni Olivia Rodrigo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, tataas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Setyembre. Sa abiso ng kumpanya, magmamahal ng 15 centavos kada kilowatt hour ang kanilang billing ngayong buwan. Magreresulta ang dagdag singil ng patong na 31 pesos para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatts per hour kada buwan. Dulot umano ito ng mataas na transmission charge, epekto ng ancillary service ng National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, posible namang tapyasan at ilipat sa social service programs ang higit 2 billion pesos na proposed budget ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025. Itong iginiit ng isang mambabatas kasunod ng hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing kahapon at tila insulto umano sa Kamara. Narito ang report ni Milky Rigunan. Babawasan o idilipat ang pondo ng Office of the Vice President sa ilalim ng mga programa nito para sa social services. Ito rekomendasyon ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Appropriations Committee, nang tapusin ng komite ang deliberasyon sa 2025 OVP budget sa kabila ng hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, ang pondo sa ilalim ng social services ay pwedeng ilipat sa Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Kwenesyon din ni Co ang hindi magandang pamamahala ni VP Sara sa confidential funds ng OVP at DepEd noong 2023 kaya papaano niya siya bibigyan ng mahigit 2 bilyong pisong pondo para naman sa 2025. Nagpalala pa ang pagkonsidera sa pagtapyas sa budget ng OVP nang isnabin ni VP Sara ang budget hearing kahapon para sa kanyang sariling tanggapan. Reklamo ng mga kongresista, insulto ito sa Kamara at pagtalikod sa kanyang responsibilidad sa taong bayan na ipaliwanag kung paano gagastusin ang pondo ng mamamayan. 2.037 billion pesos ang 2025 proposed budget ng OVP at dahil may panukalang budget slash, malalaman sa plenary deliberation kung magkano ang kabuuan ng kakaltasing budget ng Office of the Vice President. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, nakahanda na ang adjustments ng kapulisan sa seguridad ng Custodial Center para sa 2 high-profile personalities na sina Alice Guo at Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ito raw ay bilang pagtitiyak na hindi na mauulit ang nangyaring hostage-taking sa dating senador na si Leila de Lima. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa.
Nakalatag ng mga adjustment sa seguridad ng Philippine National Police sa custodial center nito para sa dalawang high-profile personalities na bagong kosa sa loob. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, hindi na mauulit pa nangyaring hostage taking kay former Senator Leila de Lima nang mapiit siya sa Campo Crame noong 2022. Naglagay na kasi ng barikada ang PNP sa pwestong pinagpapaarawan ng mga nasa detensyon. Maliban din sa nakadeploy na tauhan, may mga nakatao umano sa watchtowers ng custodial center 24 oras. Nabatid na baliban kina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Pastor Apollo Kibuloy, may ilan pang mga nakadetine sa nabanggit na pasilidad sa PNP headquarters. Matatandaang miyembro ng Abu Sayyaf ang lumusob noon sa pwesto ni De Lima sa kasagsagan ng sunning period na ngayon tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Una nang nanindigan ng PNP na mananatili sa Campo Crame si Kibuloy sa kabila ng order ng korte sa Quezon City na ilipat siya sa New QC Jail. Paliwanag ni Fajardo, may order din ng korte naman sa Pasig City na ipiit sa PNP headquarters ang naaresto sa qualified human trafficking at child and sexual abuse. Magpo-file po ng comment po ang PNP or probably to inform RTC 106 na there is an existing order and at least order from the RTC Pasig dahil non-bailable po yon. Again, we don't want to run the risk na pag inilipat po sila doon since bailable naman po at nakapag-bail na nga po sila before doon. So, yun po yung iniiwasan natin na ma-release po sila. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Philippine National Police na maibibigay sa tipster ang 10 milyong pisong reward matapos mahuli si KOJC leader Apollo Kibuloy. Gayon din, matatanggap umano ng mga impormante ang tig 1 milyong piso para sa pagkakaaresto ng bawat isa sa 4 na kapwa-akusado ng religious leader. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, obvious ang rason ng pagkakakuha ng reward, lalo't naging daan ito para makumpirma ang lokasyon ng mga pugante. Pero tumanggi nang magbigay ng kumpirmasyon si Fajardo kung ang makakatanggap nito ay nasa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Una nang kinumpirma ni Interior Secretary Benhur Abalos na may mga impormante sila mula mismo sa loob ng religious sector. Samantala, patay naman ang isang 24-year-old na delivery rider habang sugatan ang ka-live-in partner nitong 21-year-old lang na online seller ng dukutin ng 5 nagpakilalang pulis sa Cavite. Sa pagresponde ng kapulisan, natuklasan na wala na rin ang sasakyan ng biktima na tinangay rin ng mga suspect. Narito ang buong ulat ni Giselle Ricafort. Miski patay ang isang delivery rider habang sugatan ng kanyang ka-live-in partner na online seller matapos umanong dukutin ng 5 nagpakilalang pulis sa barangay Maduya, Carmona sa Cavite. Kinilala ng Carmona Municipal Police Station yung namatay na si John May Cruz Monte, 24 anyos, isang delivery rider at nakatira sa Libertad sa Maynila. Habang sugatan ng 21 anyos niyang kinakasama na kinilalang si Marit Ashley Pilar, residente naman ng Malibay, Pasay. Kinidnap umano ang 2 ng 5 kalalakihang sakay ng itim na Mitsubishi Montero habang sila'y nasa tapat lamang ng isang water district malapit sa Carmona Public Market 7:30 p.m. kahapon. Sabi ng Carmona Police, dinala yung mga biktima sa sitio Malipa sa barangay Malaking Pulo sa Tanawan City, Batangas kung saan may nangyaring pamamaril. Sa pagresponde ng Tanawan Police, doon na nila naabutang patay yung delivery rider habang sugatan naman ng online seller pero wala na yung mga salarin. Tangay ng isa sa mga sospek ang sasakyan ng isa sa mga biktima na Toyota Wigo na may plakang EBT 2855. Nagsasagawa na ng backtracking operation ng CCTV footage ang mga otoridad para matukoy kung sino-sino yung mga sospek pero blanco pa rin sila sa motibo ng krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort, nag-uulat ng live. Paralympics update naman tayo. Balik bansa ng mga Pilipino para-athlete na nagrepresenta sa bansa sa katatapos lang na 2024 Paris Paralympics.
Isang Heroes Welcome Ceremony ang naghihintay sa mga ito na gaganapin sa Palasyo ng Malacanang at pangungunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga detalye sa report na ito. Nakatakdang magkaroon ng courtesy call sa Malacanang Palace ang 6 ng Filipino athletes na sumabak sa 2024 Paris Paralympics. Makatatanggap ng Heroes Welcome mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sina para archer Agustina Bantilok, para taekwondo Jean Alain Ganapin, para javelin thrower Sandy Asusano, wheelchair racer Gerald Bangliwan, at swimmers na sina Angel Autumn at veteranong Sir Ernie Gawilan. Nakatakda itong ganapin bukas, Huwebes, September 12, 2:30 ng hapon. Sinabi ng Philippine Paralympic Committee na nais ni PBBM na ipakita ang kanyang buong suporta sa mga atletang Pinoy. Inaasahang ang naturang okasyon ay kagaya rin ng pag-welcome sa palasyo ng mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Magugunitang bagamat bigong makakuha ng medalya, naging makasaysayan naman ang karera ng Pinoy para athletes, kasunod ng muntikang pagpasok ni Asusano sa podium ng Women's Javelin Throw F45 event, matapos ang kanyang 4th place finish. Nakapasok din sa finals ang dalawang para swimmer, si Autumn sa parehong 50-meter butterfly at 50-meter backstroke, habang si Gawilan naman ay nagtapos sa ika-6 na pwesto sa men's 400-meter freestyle S7. Sa aming pagbabalik, bagong head coach ng Philippine Men's Football Team ipinakilala na. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Quick response team ng DSWD nakatutok na sa preemptive evacuation sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Kalahati ng 1.5 million pesos na halaga ng laptops na nakaimbak lang sa bodega ng DepEd na ipamahagi na. Sa MBC TV Sports, bagong head coach ng Philippine Men's Football Team ipinakilala na. At sa Showbiz Spotted, Kate Middleton, patuloy ang laban para mapanatiling cancer-free kasunod ng anunsyong tapos na ang kaniyang chemotherapy. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Central Visayas ang paglilikas sa mga residenteng nakatira sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Ito'y kasunod ng pag-aalburuto ng bulkan at sa naitatala nitong higit 300 na volcanic earthquake sa lugar. Ang buong detalye sa report ni Val Gonzalez. Handa ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 7 sa Central Visayas para asistihan ang mga residenteng inililikas dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Sa latest report ni DSWD Central Visayas Regional Director Shalane Marie Lucero kay Secretary Rex Gatchalian, aabot sa 88 pamilya na mayroong 248 individual ang naililikas mula pagkagabi sa 3 public high schools sa lungsod ng Kanlaon. Naka-alerto at nakikipag-ugnayan na ngayon ng DSWD sa opisina ng local at provincial government ng Negros Oriental para sa disaster response at augmentation ng mga relief assistance. Dahil dito tiniyak ni Secretary Gatchalian na mayroong sapat na relief assistance ang DSWD para sa mga evacuees. Sa huling ulat na inilabas ng PHIVOLCS ngayong umaga, 337 mga volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na magdamag, kaya't nagpapatupad ngayon ng mandatory evacuation sa mga residenteng nakatira sa loob ng 4 kilometers permanent danger zone. Babala ng PHIVOLCS, may mga indikasyon na ipinapakita na maring mangyari ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosion ang Bulkang Kanlaon. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, sinimulan ng ipamahagi ng Department of Education o DepEd ang nasa 1.2 milyong halaga ng laptops sa iba't ibang paaralan sa bansa. Ito ay kasunod ng nadiskubre kamakailan lang ng mga laptop at libro sa bodega na 4 na taon nang nakatenga at hindi na ipamahagi. Narito ang buong ulat ni Raymond Dadpaas. Nasimulan ng ipamahagi ng Department of Education o DepEd ang 1.2 milyon na mga laptops na 4 na taon nang nakaimbak lang sa mga bodega simula pa noong taong 2020. Sa budget deliberation ng Senado para sa 977 billion peso budget ng DepEd para sa 2025, inihayag ni Secretary Juan Edgardo Saniangara na mahigit 50% na ng mga laptops ang naipamahagi. Ito ay sa tulong ng Armed Forces of the Philippines sa pagitan ng kanilang mga trucks at eroplano. Maliban pa sa tulong din ng iba pang ahensya ng gobyerno at ng pribadong individual. Hiwalay pang alok na tulong ng mga local government units o LGUs simula nang lumabas ang reporting hinggil dito. Ganun pa man ay nasa 10% pa lamang ng mga malalaking furnitures para sa mga classrooms ang nailabas mula sa bodega. Sabi ni Angara, kailangan nilang madali ng pamimigay sa mga laptops dahil maiksi lang ang buhay ng mga ganitong uri ng mga kagamitan. Ang kailangan lang ay i-reboot ang mga laptops para magamit bagamat hindi na katulad ng mga bagong modelo. Paliwanag ni Angara, binili pa ang mga ito kasama ng mga libro noong panahon ni dating DepEd Secretary Leonor Briones. Nagka-problema sila sa pamamahagi nito dahil pinaghiwalay nilang kontrata para sa supplier at logistics. Kaya't nang nag-away ang supplier at logistics company ay natengga ng mga kagamitan sa mga bodega. Ang problema ay hindi na ito naipamahagi ng umupo bilang kalihim ng DepEd, si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Angara, hindi na mauulit ang ganitong problema dahil sa ngayon ay kung sino ang mananalong bidder sa mga school supplies at iba pa nilang kagamitan ay siya na ring magde-deliver nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahila na ng Philippine Coast Guard o PCG ang MV Meridian Queen cargo vessel na nasiraan ng makina malapit sa Apo Reef sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Tumawag raw ang naturang vessel sa PCG matapos makaranas ng mechanical issues habang naglalayag. Narito ang report ni Boy Gonzales. Nahatak na ng BRP Cobra ng Philippine Coast Guard ang isang cargo vessel na nasiraan ng makina malapit sa mga corals ng Apo Reef sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Ayon sa PCG, nakatanggap sila ng tawag mula sa kapitan ng MV Meridian Queen na nakaranas ng mechanical trouble habang nasa karagatan ng Sablayan. Sa inisyal na investigasyon ng PCG galing ng North Harbor sa Maynila ang naturang barko patungo sana ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ngunit habang nasa gitna ng laot ay hindi na gumana ang controllable pitch propeller na nawala ng control sa barko para ito'y anurin sa bahagi ng Apo Reef. Sa ngayon, nasa ligtas ng lugar ang barko pati na rin ang 23 tripulante nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, lumukas pa bilang Tropical Storm Bebingka ang bagyo na binabantayan ng Pag-asa sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, namataan ang mata ng bagyo sa layong 1,825 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Gumagalaw ito sa direksyong westward sa bilis na 25 kilometers per hour at may taglay na lakas na 85 kilometers per hour. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, ang trough o extension nito ang magdadala ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pagulan sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga, Sorsogon at Masbate. Apektado rin ang ilang bahagi ng Luzon kabilang na ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon, gayon din ang Bicol Region. Sa pagtaya ng Weather Bureau, posibleng pumasok ang bagyo sa loob ng PAR. Pagsapit po yan ng Biyernes ng hapon, mag-a-accelerate at agad na lalabas ng PAR Sabado ng umaga. Samantala, hanging habagat pa rin ang bumubugso at nagdadala ng minsan ng pag-ulan
sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Para po sa mga pinakahuling balita tungkol sa Tropical Storm Bebingka, manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. Para sa MBC TV Network News, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pansamantalang nilimitahan ang biyahe ng Light Rail Transit Line 2 o ang LRT2 kaninang umaga. Sa abiso ng LRT2, ito'y dahil sa power supply problem. Dahil dito, limitado lamang ang biyahe ng tren mula Antipolo hanggang V Mapa Station at pabalik. Inabisuhan ang mga pasahero na manatiling nakaantabay kung kailan muling maibabalik sa normal ang operasyon ng tren. Nagbigay na ng update tungkol sa kanyang kalusugan si Princess of Wales Kate Middleton. Ang may bahay ni Prince William patuloy anya ang laban para mapanatiling cancer-free kasabay ng anunsyong tapos na ito sa kanyang chemotherapy sessions. Narito ang report ng ating showbiz angel Angelica Cosme. Cancer-free na si Princess of Wales Kate Middleton. Ito ang inanunsyo sa Twitter o X account ng royal couple kalakipang isang emotional video ng paglalahad nito tungkol sa kanyang kalagayan, kung saan kinumpirma rin ni Middleton na tapos na siyang sumailalim sa chemotherapy. Doing what I can to stay cancer-free is now my focus. Although I have finished chemotherapy, my path to healing and full recovery is long. And I must continue to take each day as it comes. Pag-amin naman ng 42-year-old Princess of Wales, di biro ang pinagdaanan ng kanilang pamilya sa nakalipas na 9 na buwan. Pero sa kabila ng mga pagsubok, haharapin daw nito ang panibagong yugto ng kanyang recovery na puno ng pag-asa at appreciation sa buhay. Looking forward na rin daw itong bumalik sa trabaho. Sa huli, nagpaabot ang may bahay ni Prince William ng suporta sa lahat ng mga patuloy ding nakikipaglaban sa sakit na cancer. Kung matatandaan, buwan ng Marso noong inanunsyo ni Princess of Wales Kate Middleton na na-diagnose siyang may cancer matapos sumailalim sa isang abdominal surgery. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos inalala ang ika-107 kaarawan ng kanyang ama. Sa MBC TV correspondents, pasok sa mga paaralan sa Carlota City at La Castellana, Negros Occidental. Suspendido dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Sa experts' opinion, direkta umanong ugnayan ng Mpox o Monkeypox at HIV. Pinabulaanan ng mga eksperto. Sa MBC TV Sports, bagong head coach ng Philippine Men's Football Team, ipinakilala na. At sa Showbiz Spotted, presyong kababayan, yan ang hirit ng fans matapos malaman kung magkano ang ticket para sa first ever concert sa Pilipinas ni Olivia Rodrigo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dapat umanong mas paigtingin ang suporta sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng farm tourism. Ito ang isinusulong ng Trabaho Party List upang mas magbigay umano ng mas maraming trabaho at oportunidad sa sektor ng agrikultura at turismo sa bansa. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Edniel Parosa. Isinusulong ng Trabaho Party List ang mga hakbang upang mapalakas ang sektor ng mga manggagawa sa agrikultura, gaya na lamang ng pagpapalago ng farm tourism at paghahatid ng paunang tulong pinansyal para sa mga iba't ibang proyekto at kagamitan. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, sa pamamagitan ng programa, hangad nilang makapagbukas ng mas maraming trabaho at oportunidad pagdating sa sektor ng agrikultura at turismo. Bukod dito, malaking tulong na rin umano ito sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang kasapi ng agrikultural na komunidad. Binigyang diin ng Trabaho Party List na mahalagang tulong pinansyal upang matiyak ang maayos sa pagsisimula ng mga proyekto, makapagbibigay umano ang paunang suporta ng kakayahan at kagamitan upang mapaganda ang kanilang sakahan at magamit ito bilang tourist attraction.
Dagdag pa rito, tinitiyak din ng Trabaho Party List ang pag-monitor at pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga proyektong may oportunidad na lumago. Isasagawa rin dito ang regular na pagsuri upang masigurong natutugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok, lalo na sa mga lugar na mabilis ang pag-usbong ng farm tourism. Bilang bahagi ng kanilang advokasya, nakikipagtulungan din ang Trabaho Party List sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makatulong sa marketing ng mga farm tourism spots, maglalatag ng mga kampanyang trabaho upang makahikayat ng mga lokal na dayuhang turista na bumisita sa mga lugar na ito, kasabay ng pagpapaunlad ng mga serbisyong handog ng mga farm owner. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media post para sa kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ika-107th na kaarawan nito o 107th birth anniversary. Narito ang ulat ni Rose Babiera. Inalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ika-107 kaarawan nito. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni PBBM na ang mga turo ng ama ay nananatiling gabay niya na nagpapaalala sa kanya ng mga prinsipyo na dapat isulong sa pamumuno sa bansa. Wala raw araw aniya na hindi iniisip ng Pangulo ang ama na tinawag niya na kanyang steady voice of reason. Sinamahan pa ang post na ito ng kinulats na mga litrato nila ng ama simula pa nang siya ay musmos hanggang sa magbinata ang Pangulo. Matatandaan na noong nakaraang buwan, idineklara ang ika-11 ng Setyembre na Special Non-Working Day sa Ilocos Norte para gunitain ang kaarawan ng dating presidente. Inaasahan naman ang pagdalo ng pamilya Marcos sa iba't ibang programa at aktibidad na gaganapin sa lalawigan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang paghahanda at pag-iingat, sinuspindi na muna ang mga pasok sa paaralan sa La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Suspendido ang pasok sa mga paaralan sa 4 na mga barangay ng lungsod ng La Carlota dahil sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkan Kanlaon. Ayon kay Mayor Rex Halanduon ng La Carlota City, ngayong araw kansilado ang pasok sa mga paaralan ng Barangay San Miguel, Hagimit, Yubo at Barangay Araal. Dagdag pa ni Halanduon, depende pa sa susunod na advisory ng PBOX upang malaman kung kailan hanggang isuspende ang pasok ng mga estudyante sa mga paaralan at depende rin sa advisory ng PBOX kung kailan na magsasagawa ng preemptive at forced evacuations sa mga residente na malapit sa nasabing bulkan. Gayon din ang sa part ng bayan ng La Castellana, kinansila din ang pasok sa mga paaralan malapit sa Bulkan Kanlaon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa na ngayon ang investigasyon ng Don Marcelino Municipal Police Station sa sinasabing pagsanib ng masamang espiritu sa mga estudyante ng Corona A. Coronelia National High School sa Don Marcelino, Davao Occidental noong Lunes, September 9, 2024. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Noli Mulato, investigator ng Don Marcelino Municipal Police Station, pasado las 2 ng hapon nangyari ang makatindig balahibo na kinikilos ng nasabing estudyante. Kaya dinala sila sa malapit na simbahan na San Lorenzo Ruiz Parish upang madasalan ng isang pari. Dagdag pa ni Master Sergeant Mulato na hindi lahat sa simbahan dinala ang manasaniban ng mga bata. May dinala rin sa mga chapels sa kanilang lugar. Sa ngayon, nakarecover na ang mga bitima, ngunit hindi pa rin matukoy ang dahilan sa nasabing pangyayari. Ngunit nakatagda silang mag-alay ng dasal at mabasbasan ng holy water sa tulong ng pari ang nasabing paaralan. Samantala, sinuspindi rin ang face-to-face classes at nagpatupad muna sila ng modular learning ang nasabing paaralan dahil sa insidente. Para sa MBC
TV Network News. Ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diniklara na ng militar na insurgency-free ang Calbayog City sa Samar, stable peace and internal security condition. Sa report ng 43rd Infantry Battalion, ang deklarasyon ay dinaluhan ng matataas na opisyal ng gobyerno. Siniguro ng militar na hindi na makakabalik pa ang mga New People's Army sa lugar matapos ang deklarasyon. Siniguro rin ng militar na ligtas sa mga nagpaplanong magdegosyo sa lugar at ang mga turista. Batay sa report, ang Calbayog City sa Samar ang kauna-una na syudad sa Eastern Visayas na diniklara ng insurgency-free. Diniklara ito matapos ang pagiging zero sa mga aktibidad ng New People's Army mahigit isang taon na. Ayon naman sa PNP, sa pahayag ng Provincial Director, ang deklarasyon ay magiging daan na matanggal na ang imahe na tinatawag nilang Calbayog mula sunod-sunod na patayan sa nasabing lugar. Naniniwala mga opisyal na wala ng suporta mula sa mga tao ang mga New People's Army. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila nagimbal na naman ang mga Pilipino matapos ang panibagong banta ng muling paglaganap ng isa pang nakakahawang virus, ang Mpox o yung monkeypox. At kasabay nito ay ang mga haka-haka na posible umanong may koneksyon ito sa sakit na HIV o Human Immunodeficiency Virus. Ang paliwanag ng eksperto, alamin sa Expert's Opinion report na ito. Sa gitna ng tumitinding banta ng Mpox sa Pilipinas, kasabay nito ang ugong ng fake news patungkol dito. Kaya naman mariing pinabulaanan ng mga eksperto ang sinasabi umanong ugnayan nito at ng sakit na HIV o Human Immunodeficiency Virus sa isa't isa. Paglilinaw ng infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante, ang Mpox tulad ng HIV ay pwede ring maipasa sa pamamagitan ng sexual at intimate na kontak tulad ng pakikipagtalik. Paliwanag nito, ang HIV ay naiiba dahil isa itong progresibong uri ng impeksyon na nakukuha mula sa kontak sa bodily fluids ng isang tao na siyang dahan-dahang sumisira sa kanyang immune system at kalaunay lalala bilang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome na pwedeng ikamatay ng tao. Habang ang Mpox mula sa monkeypox virus ay isang sakit na nagdudulot ng rashes, pamamaga ng lymph nodes at pananakit ng mga kasukasuan. Anya, karamihan sa tinatamaan ng Mpox ay mayroon ding HIV dahil mataas ang risk ng parehong virus sa mga taon na may aktibong sexual lifestyle. Hindi pa rin tukoy ang mismong pinagmumulan ng naturang virus, pero pinaniniwala ang carrier nito ang mga squirrel at unggoy. Magkahalong gulat naman at excitement ang naramdaman ng fellow Livies o Pinoy fans ng Film singer-songwriter na si Olivia Rodrigo. Sa wakas kasi kinumpirma na ang concert nito sa Pilipinas. Pero maliban sa anunsyong ito, ang lalong nagpasaya sa mga tagahanga ng Grammy-winning artist ay ang presyo ng ticket para sa pagtatanghal nito next month. Narito ang report ni Angelica Cosme. Presyong kababayan! Yan ang hirit ng Pinoy fans ni film singer Olivia Rodrigo matapos ilabas kung magkano ang presyo ng ticket para sa kanyang kauna-unahang concert sa Pinas. Batay kasi sa anunsyo, 1,500 pesos lamang ang ticket price para sa kanyang Guts World Tour na gaganapin sa Philippine Arena sa October 5. Ang seats, random o kapag nakuha na raw ang ticket after September 28, tsaka palang malalaman kung saan ang pwesto. Nagtakda naman sila ng limit na 4 tickets lamang kada purchaser. Ang kikitain sa naturang Special Silver Star Show ay mapupunta sa Olivia Rodrigo's Fund for Good na sumusuporta sa mga community-based non-profit organization na nakasentro sa kapakanan ng mga kababaihan. Samantala, sa isa namang post, inihayag ng Grammy-winning artist na nagpasikat ng mga kantang Driver's License, Good For You at Traitor, na excited na raw siya to visit the Philippines for the very first time. Kung matatandaan, taong 2022, kinilala si Olivia Rodrigo bilang Billboard Woman of the Year. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
ng football, patuloy ang pagpapalakas ng Philippine Men's National Football Team para sa mga paparating nitong laban. At kabilang na nga sa kanilang preparasyon ang pagkakaroon ng bagong head coach. Kasunod ng pag-alis ng Belgian football coach na si Tom Saintfiet. Kung sino siya, kilalanin sa report na ito. Ipinakilala ang Spaniard na si Albert Capellas bilang bagong head coach ng Philippine Men's National Football Team. Si Capellas na ang in charge bilang head tactician ng Nationals, kasunod ng pag-alis ni Tom Saintfiet sa team noong Agosto. Tinawag namang good fit ni Philippine Football Federation Director Freddy Gonzalez ang bagong coach dahil naniniwala itong malaking tulong ang experience ni Capellas sa team. Bit-bit ng 56-year-old coach ang kanyang 33 taong karanasan sa football. Isang dekada nga rito ay ginugol niya sa FC Barcelona bilang assistant. Nagkaroon din ito ng pagkakataong maging assistant coach sa mga club mula Denmark, Germany, Israel at China. And Freddy asked me to join this project and explain me what they are looking for, all the things that they are working on it to make the federation better, to deliver the best for the players, the way of wants to approach football for the next years in the Philippines national team. I was aligned and it kept my attention and we click as a person. That also is very important for me, that the people that you are around, that you click and you think that you can do your job, and they are very supportive, and that is why I am here, because I think that the aspects that we want to develop in the national team, we can make them happen. Samantala, ang unang inanunsyong interim coach na si Norman Figuidero Jr. ay magsisilbi ng assistant coach para sa Nationals. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa NBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Miss Karen. Maraming salamat, Matchpoint Millie. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.